Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po tayong magpuri, sumamba sa ating pong Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang pong banal na salita. At ang mensahe po ng salita ng Diyos sa oras na to ay pinamagatan ko po na hope in the midst of chaos. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, hinihiling po namin ang pagsama mo, pangungusap mo, pagtuturo mo sa pamamagitan po ng iyong pong banal na salita na mahayag po sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po, Ama, sa amin. Palakasin mo po kami sa pamamagitan po ng iyong pong banal na salita at manggawa ng kaaway na aagaw sa iyong salita ay hindi po namin, Ama, pinapayagan sa pangalan mo, Panginoon. So, salamat po, aming Diyos. Sa iyong mga kamay po namin, binabalik ang papuri, pagsamba, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin ang talata na ating pong pagbubulayan sa umagang ito. Matatagpuan po natin sa Awit 27 verse 1 hanggang 3. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Ang aklat po ng Awit 27 ay naisulat po sa panahon na si Haring David po ay nakakaranas ng sunod-sunod na labanan o kaguluhan po sa buhay. Ito po yung masasabi natin na naranasan talaga niya yung chaotic life dahil sa grabing mga kaguluhan na naranasan po niya. Pag sinabi po sa ating chaotic life, ibig po sabihin talaga nito ay total disorder or total na kaguluhan talaga, no? Yung talagang tuliro ang utak po ng isang tao. May mga scholars po na nagsabi na ito po ay naisulat sa panahon po ng paghahari ni Haring Saul. At dahil sa matinding selos, alam naman natin ang kwento, ay binalak talaga niyang ipapatay itong si Haring David. At sa patinding inggit na naramdaman niya, ay talagang hinalughog niya ang buong Israel, mapatay lamang itong si David. At ito yung buhay ni David ng mga panahon na yon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya matutulog. Hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya. So, naging fugitive siya ng mga panahon na yon. Isang buhay na talagang hindi papangarapin ng isang tao. Ito rin daw po ay naisulat, sabi po ng isang scholar sa panahon po ng paghahari po ng kanyang anak ni si Absalom. Si Absalom po ay inagaw ang kaharian sa kanyang ama at binalak din po niyang patayin ang kanyang ama. At dahil dito, itinakas po siya ng kanyang mga tauhan. At habang naglalakbay nga po itong si Haring David, ay minura siya ni Simei, no? Isa sa mga lahi po ni Saul. Kaya ang sabi po ng kanyang tauhan, Amang Hari, bakit niyo po pinapayagan na lapastanganin kayo ng taong ito? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Puputulin ko ang daig ng tao. Ang sabi niya, hayaan mo siya kung ito ang niloloob ng Diyos, sino ako para tumanggi? Ito po yung buhay na naranasan po ni Haring David. Isang buhay talaga na puno ng kaguluhan. Isang buhay talaga na masasabi natin na punong ng pakikipaglaban o pakikipagdigma. Kaya nga po, hindi pinahintulot ng Diyos na siya yung magtayo ng templo ni Yahweh. Dahil ang sabi nga po ng Biblia, ang kanyang kamay ay puno ng dugo, no? Ng mga taong pinaslang niya. So, pansinin niyo na lamang po yung buhay na yon, ng buhay ng pakikipaglaban. Walang oras sa buhay niya na talagang hindi siya nakipaglaban. At yun po ang isang bagay
na naranasan po ni Haring David. Isang buhay na puno ng kaguluhan, puno ng pakikipaglaban. Hindi tiyak kung saan o ano ang sitwasyon kung bakit naisulat po ang aklat ng awit 27. Pero isa lamang po ang tiyak, ito'y naisulat ni Haring David bilang pag-alala sa pag-iingat at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa panahon na siya po ay dumaranas noon ng kaguluhan sa kanyang buhay. Kaya po pag tinignan po natin ang aklat po ng awit chapter 27 verse 1 to 3, makikita po nito, nilalarawan niya yung mga kaguluhan po na naranasan niya. Ang sabi nga po dyan sa verse 2a, pagtangkaan ng taong masama. Maraming beses po siyang pinagtangkaan. Verse 2b, sila'y mga kalaban at mga kaaway nga. Sa verse 3a, kahit isang hukbo ang sa aki, pumalibot. Verse 2c, o 3c, salakayin man ako ng kaaway. Dito po ay nilarawan ni Haring David ang mga karanasan niya o kaguluhan na naranasan niya po sa kanyang buhay. Kapag binasa po natin ang mga talatang ito, si David po ay hindi sumuko. Hindi po siya yung nagmukmuk na lang sa isang tabi, umiiyak pagkatapos wala nang ginawa. Patuloy po siyang nakipaglaban. Patuloy po yung pag-asa niya na magtatagumpay siya dahil po sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kapag binasa po natin ang aklat po ng awit 27, Psalm 27 is a cry for and ultimately a declaration of belief in the greatness of God and trust in the protection He provides. Ang lesson idea po natin, ibig sabihin yung ating pong pinakabuod na ating pong tatalakayin at pagbubulayan sa oras na to, ang malalim na relasyon at lubusang pagkaunawa kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay ang magbibigay ng pag-asa sa atin sa gitna ng kaguluhan. Ulitin ko po, ang malalim na relasyon at lubusang pagkaunawa kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, ang magbibigay ng pag-asa sa atin sa gitna ng kaguluhan. So ano po ba yung hope? Sabi po ni John MacArthur, biblical hope not only desires something good for the future, it expects to happen. And it not only to expects it to happen, it is confident that it will happen. So yun po yung sinabi ni John MacArthur. Si Martin Luther naman, sinabi niya about hope, everything is done in the world is done by hope. Yun naman po ang sinabi ni John MacArthur. Makikita po natin na ang kahulugan po ng pag-asa sa mundong ginagalawan natin, parang minsan ito isang wish lang. Parang sana maging maayos ang kinabukasan po. Sana maging maayos na ang bansang Pilipinas. Laging may sana. Bakit po? Hindi natin tiyak. Kahit nga po itong virus na kinakaharap natin, hindi natin tiyak kung kailan ito matatapos. And that is the hope na meron po ang mundong ito. Pero pag pinag-usapan po natin ang biblical hope, ito po ang ibig sabihin niya. Biblical hope is a deep, settled confidence that God will keep His promise. Ulitin ko po. Biblical hope is a deep, settled confidence that God will keep His promise. Kaya ang sabi din po ng aklat ng Jeremias chapter 17 verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Ang tanong lamang po ay, saan po ba nagmumula ang ating pag-asa? Lalo na po sa panahon ng kaguluhan. Ulitin ko po, saan po nagmumula ang ating pag-asa? Sa panahon ng kaguluhan. Napakahalaga po niyan. Tulad po ni Haring David,
Ang pag-asa niya po, una, sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Napakahalaga na ang pag-asa po natin ay nagmumula sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Bakit po? Tingnan po natin ang mga talata. Anong sabi po ng verse 1a? Si Yahweh, ang ilaw ko at kaligtasan. Dito po, diniklara ni Haring David kung sino ang Diyos na siyang kilala niya o pinaglilingkuran niya, lalo na po sa pag-alala ng mga kaguluhan na naranasan po niya sa kanyang buhay. Ang light, ibig sabihin po, is a verb meaning to give light, to shine, to become light, or day. So, a verb, no, ito po ay pag tinignan po natin sa ancient world, ang sabi po, the concept of light was powerful image in the ancient world. No? Darkness was to be feared, but light was a blessing. Bakit po? Makikita po natin na ang liwanag, it refers to instruction from God. So si Haring David, dinideklara niya yung pagkakakilala niya, pagkakaunawa niya sa isang Diyos na dakila. Siya yung liwanag, nang ibig sabihin po, nagbibigay ng instruction. At makikita po natin yan sa Proverbs chapter 6, verse 23. For the commandment is a lamp, and the teaching is light, and reproofs for discipline are the way of life. Yung gamit po dyan na teaching is light, the word teaching means a feminine noun meaning instruction, direction, law, Torah, the whole law. This noun comes from the verb yara, which has as one of its major meanings to teach or to instruct. Makikita po natin sa buhay po ni Haring David na ang Diyos po ang siyang liwanag na nagbibigay po ng instruction sa kanyang buhay. Kaya nga po ang life verse ko po ay Awit 32 verse 8 na naisulat din po sa aklat ng Awit. Sabi po doon, I will instruct you and teach you the way you should go. I will counsel you and watch over you, declares the Lord. Bakit po? Siya kasi po ang nagbibigay sa atin ng instruction. Lalo na po sa panahon na gulong-gulo na ang isip natin. Lalo na sa panahon na naranasan ni Haring David na ito, inaatake siya ng magkabi-kabilang kaaway. Halos hindi na niya alam kung anong kanyang gagawin. Kahit po sa panahon po natin ngayon, kung tayo po ay dumadanas ng sunod-sunod na kaguluhan at halos hindi na rin po natin alam kung ano yung gagawin natin. Balikan lang po natin ang sinabi ng Biblia. Siya yung ilaw natin na nagtuturo sa atin kung ano ang dapat gawin. Habang ginagawa ko po ang mensaheng ito, naalala ko po yung isa sa mga kapatid po natin sa Panginoon na nagpatotoo na nalugi po yung kanilang negosyo, milyon po yung kanilang nalugi sa kanila, at halos po lahat ay nawala sa kanila. So umiyak siya sa Panginoon. Bakit nangyari? Tapat naman siya, nagtatides naman siya, naglilingkod naman siya, faithful naman po ang taong ito. Pero dumating po talaga sa punto ng buhay nila, talaga nawala yung mga pinaghirapan po nila. So pumupunta pa sila ng Unida Center para manalangin, umiyak talaga sila sa Lord, hiningi nila kung bakit nangyari ang bagay na to. Hanggang sa isang beses, nung siya din po ay nasa prayer mountain, nananalangin siya, binabasa niya po ang banal na salita ng Panginoon, at ang sabi po doon sa nabasa niya, noong mga panahon po na yon, ang kanya pong pinagkakakitaan po ay bakery. Anong sabi ng Lord sa kanya habang binabasa niya po yung sa feeding of the 5,000, ano yung meron ka? Tinapay po. Sa pamagitan ng tinapay, ibinilas po ng buhay niya. So nagkaroon siya ng mga bakery, at nakita po natin na talagang yung mga pangangailangan po nila, pinrovide ng Lord. No? Minsan nga po nananalangin siya, Lord, sa pagbubukas po namin ng ganitong lugar namin, Lord, na bakery, nawa mabenta po yung mga pandesal na to, yung mga tinapay na to. At talagang ibinilas ng Lord. Imagine, 3 anak niya po na nag-aaral po sa college ay nakapagtapos dahil po sa pagpapala ng Panginoon. No? Nakita po niya
kung paano tinugon ng Diyos ang kanya pong pangangailangan. Hanggang ngayon po, patuloy na ang pagpapala ng Diyos ay nararanasan. So makikita po natin na kapag tayo po ay gulong-gulo na, hindi natin alam, balik lang tayo sa Diyos. Nangako na siya yung liwanag natin, na magbibigay po sa atin ng pag-asa. Dahil siya ang magtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. At kapag ito po ay naranasan natin sa ating mga buhay, yung liwanag na nagmumula sa Diyos, lalo na sa panahon ng kabuluhan natin. Ano po sabi ng aklat ng awit 119 verse 50? This is my comfort in my affliction, that your word has revived me. Makikita natin na, ito pala yung dapat kong gawin, ito pala yung dapat kong sununod, no? At makikita natin, i-restore ka ng Diyos, ibabalik ka sa dating sitwasyon, ibabalik ka sa dating kalagayan. Bakit po? Dahil siya yung liwanag ng buhay mo. Siya yung nagbibigay ng instruction sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya napakalaga, sa panahon po na nakakaranas tayo ng chaotic life, isa lang po ang babalikan ulit natin. Dapat sa Diyos ang pag-asa natin na nagbibigay ng liwanag, because light refers to instruction from God. Pangalawa, guidance from God. Yung liwanag na sinasabi ni Haring David, hindi na siya instruction. Pangalawa, guidance from God. At yan po ay makikita natin sa Psalms 43 verse 3. Ano po sabi? Oh, send out your light and let them lead me. Your truth, let them bring me to your holy hill. Dito po, makikita natin na ginamit po yung word na light, no? Na ang ibig sabihin ay yung pangunguna ng Diyos. Yung lead po na galing po sa word na naha, a verb meaning to lead, to guide, usually in right direction or on the proper path. So tulad po ng ginawa ng Diyos kay Moises, talagang yung guidance ng Lord, siya yung naging ilaw ng mga Israelita at ni Moises upang makarating doon sa lupang pangako. Talagang step by step, no? Kung ano yung dapat gawin, ano yung hindi dapat gawin. At makikita din po natin yan, na nangyari din po yan sa panahon ni Haring David. So si Haring David, nung sila po ay nasa Siklag, pagbalik po nila ng kanila pong bayan, nakita nila na ang kanila pong bayan ay sinunog ng mga Amalekita. At ang nakakalungkot pa niyan, yung kanyang mga anak, asawa, maging ng kanyang mga tauhan, di nilang bihag. So tingnan po natin kung ano yung nangyari. Sabi po sa unang Samuel chapter 30 verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Sa verse 8, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mauhuli ko po kaya sila? Sige, habulin ninyo. Maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag. Sagot ni Yahweh. And to make this story short, pag binasa po natin yung verse 18, ay talagang nabawi po nila ang kanilang mga asawa at anak. At nalimas pa nila yung mga kayamanan ng mga Amalekita. So dito po ay pinapakita sa atin ng Lord, ang Diyos po natin. Siya yung liwanag, nagbibigay ng guide. Kaya nga sabi ng awit 119, 105, di ba po? Ang sabi po nito, ang iyong salita, ang ilaw at ang law sa aking daraanan. Kaya napakahalaga po na makita po natin na ang Diyos po natin, hindi lang siya nagbibigay ng instruction, nagbibigay pa siya ng gabay sa ating mga buhay. Pangatlo, God's presence. When we talk about light, it talks about God's presence. Ang sabi po ng Numbers chapter 6 verse 25, the Lord makes face shine on you and be gracious to you. Kapag atin pong tiningnan ang salitang shine sa talatang ito, it is a feminine noun meaning light, brightness, splendor.
Ito po ay tumutukoy sa pagsama ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Kapag pinag-aralan po natin ang buhay ni Haring David, alam natin na si David ay nagtagumpay sa anumang labanan. Kaya nga si Saul ay nainggit Dahil sabi ng mga tao habang naglalakad si Saul, libo-libo ang napatay ni Saul, samantalang 10,000 naman ang kay David. Kaya sabi ni Haring Saul, kulang na lang itong trono ko ang kunin nila ni David, no? Kaya ang ginawa po niya, natakot itong si Saul. Makikita po natin sa unang Samuel chapter 18 verse 12 to 14, ang sabi po ng Biblia, si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. At verse 14, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Mga kapatid, napakahalaga po. Hindi lang instruction, hindi lang guidance, kundi patnubay ng Diyos ang mararanasan natin kapag ginawa mo siyang pag-asa ng iyong pong buhay. Kapag doon nagmumula ang pag-asa natin, siya yung magiging ilaw mo. Pag sinabi po natin ilaw, makikita natin, binibigyan ka ng tamang pag-iisip. Binibigyan ka niya ng direksyon. Kaya napakahalaga po na makita natin, nakakaranas po tayo ng mga kaguluhan sa buhay natin, ng chaotic life. Isa lang po yung paalala din sa atin na inalala din po ni Haring David sa aklat ng Awit 27. Sa Diyos ang ating pag-asa na nagbibigay ng liwanag. At kapag ginawa po natin ito sa atin pong mga buhay, ano po yung prinsipyo na makikita natin sa mga katotohanan na atin pong nakita sa mga talata po sa aklat ng Awit 27 verse 1. Ano po yung prinsipyo na panghahawakan natin? Kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos na nagbibigay ng liwanag, mararanasan mo ang gabay, pagtuturo, at pagsama ng Diyos sa iyong buhay, lalo na sa panahon na ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan. Ulitin ko, kapag ang pag-asa natin, pag-asa mo, pag-asa ko, ay nasa Diyos na nagbibigay ng liwanag, mararanasan mo ang gabay, pagtuturo, at pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Lalo na sa panahon na ikaw ay nasa gitna ng kaguluhan. So, saan nagmumula ang pag-asa natin sa panahon ng kaguluhan? Una, sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Pangalawa, sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Ayon po yan sa Awit chapter 27, verse 1c. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? David used the word salvation to describe the hope and welfare he had in the midst of strife to his covenant with God. So kapag pag-uusapan po natin yung word na salvation, inilalarawan po niya yung kanyang pag-asa at yung maayos na buhay niya sa gitna ng kaguluhan na kanya pong binalikan sa kanya pong buhay. Sabi po sa 2 Samuel chapter 23 verse 5, gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambayan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ba ang dapat kong hangarin? Mga kapatid, yung kaligtasan natin, yung kaligtasan mo, kaligtasan ko. Dahil po yan sa covenant relationship natin sa ating ng Diyos. Dahil sa ugnayan natin sa Diyos, makatitiyak po tayo na ang kaligtasan niyan ay mararanasan po natin. Ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po ng Micah chapter 7 verse 7, ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Mga kapatid, tayo po ay may relasyon sa Diyos. Makakaasa po tayo na ang pagliligtas ng Diyos sa anumang kaguluhan na atin pong nararanasan ay atin pong makakamtan.
At kapag pinag-usapan po ang salitang kaligtasan sa panahon po ni Haring David, ito po ay tumutukoy, una, it is God's rescue. Psalms 85 verse 9. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Yung salita pong rescue na binanggit po sa Biblia, ang kahulugan po niya, means to free or deliver from any confinement, violence, danger, or evil. Rescue means to liberate from actual restraint or to remove or withdraw from a state of exposure to evil. Sa iba pong dictionary, sa NIV and RSV, ginamit po yung deliver. Yung King James Version naman, ang kahulugan po ng salvation dito is nasal, deliver, rescue, save with a basic physical sense of drawing out or pulling out. So ito yung sitwasyon po na kung saan tulad po ng naranasan ni Peter nung siya po ay naglalakad sa tubig na lumubog na, no? Ano ginawa po ng Panginoong Yesus? Hinawakan sa kamay at inihaon, no? Iniahon. So dito po makikita natin, ito rin po yung gagawin ng Diyos. Kung sa tingin po natin, palubog na tayo, nawawala tayo ng pag-asa dahil sa kaguluhan ng sabi ng Biblia, drawing out or pulling out. So, yung pangatlo po, makikita natin, yung pangalawa, kapag pinag-usapan po natin ang salitang salvation, ito po ay una, God's rescue. Pangalawa, God's security. So, Psalms chapter 69 verse 13. But I pray to you, O Lord, in the time of your favor, in your great love, O God, answer me with your sure salvation. Yung word na salvation po dito, ang ibig sabihin niya po is faithful help. Sa NRSV, in verse 13d, ginamit po yung word na Yesha, salvation, deliverance. No? The root in a related Arabic word means to make wide or make sufficient. It carries the idea of moving from distress to safety. Yung gulong-gulo ka na. Hirap na hirap ka na. Litong-lito ka na. Ano pong gagawin ng Lord? Dadaling ka niya sa isang lugar na payapa at panatag ang iyong pong buhay, ang iyong pong puso at isipan. And that is security. Mga kapatid, hindi lang tayo niligtas ng Diyos para pumunta ng langit. Patuloy niya tayong nililigtas maging sa gitna ng kaguluhan sapagkat siya yung atin pong kaligtasan. Kaya nga po, paborito ko laging binabanggit ang awit 46 verse 1 eh. Ang Diyos, ang aking tanggulan, kublihan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. At kung ating titingnan, sabi nga po dito, you probably recall that this word is at the root of both the names Joshua and Jesus, no, o Jesus. So dito po makikita natin yung word na Yesha, ang ibig sabihin po talaga niyan is God saves. Dahil po sa relasyon natin sa Diyos, lumapit lang tayo sa Kanya. Humingi lang tayo ng tulong sa Kanya. Makakaasa po tayo na ililigtas niya. Bakit po? Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa nagsisimba tayo, kundi dahil sa covenant relationship natin sa Diyos. Mananatili ang tipang ito na walang hanggan, na pinangahawakan po ni Haring David. Panghahawakan ko rin po at panghawakan din po natin dahil sa relasyong yan, ang pagliligtas ng Diyos ay atin pong mararanasan sa atin pong mga buhay. So kapag tinignan po natin yung katotohanan na si Yahweh ang atin pong kaligtasan, ano po yung prinsipyo na pwede nating panghawakan na sa mga katotohanan ang atin pong pinagbulay-bulayan na ang Diyos po natin ay ang atin pong tagapagligtas. Kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, maaasahan mo ang kalakasan at tulong ng Diyos na magpapalaya sa iyo sa panahon ng kaguluhan. Ulitin ko po,
Kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, maaasahan mo ang kalakasan at tulong ng Diyos na magpapalaya sa iyo sa panahon ng kaguluhan. So saan dapat nagmumula ang pag-asa natin sa gitna ng kaguluhan? Una, sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Pangalawa, sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. At pangatlo, sa Diyos na siyang muog ng ating buhay. Sabi po sa verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Pag pinag-usapan po natin yung salitang muog, ang ibig sabihin po niyan, the word fortress means a place of defense. A place so strengthened that an enemy could not approach it, or where one would be safe. Nalala ko po nung kami ay nagpunta sa palengke ni Alma, nung nasa Bacoor po kami, habang kami naglalakad sa kalsada, meron pong riding in tandem, binaril po niya yung naniningil ng upa doon sa mga tindero, yung pinaka-head daw po yun, tinamaan. So ang ginawa namin, tago kami ni Alma, yung mga tao nagtago rin, pero alam namin na hindi pa rin safe yung lugar. Bakit po? Pwede kami tamaan ng ligaw na bala. Pero yung pangako ng Diyos na kapag nilagay ka niya, no, sa kanya pong pag-iingat, siya yung naging muog mo, ang sabi po riyan, kahit ang kaaway, hindi po pwedeng lumapit. No? So ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Siya yung muog ng buhay natin. At napatunayan po yan ni Haring David sa kanyang buhay. Maraming pagkakataon na gusto siyang patayin pero iningatan siya ng Panginoon. Andyan na nga lang po yung kaaway, hindi pa siya makita-kita eh. Hindi pa siya mahuli-huli. Bakit po? Dahil kapag ang Diyos ang naging muog ng ating buhay, anumang kaguluhan na atin pong nararanasan, makakaasa ka na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ang sarap po ng pakiramdam kapag ikaw po, no, ay nasa piling ng Panginoon. Siya yung ginawa mong muog. Kapag pinag-aralan po natin ang Old Testament, ang mga bansa po, nagtatayo sila ng mga matitibay na muog tulad ng Wall of Jericho. Hindi po kayang ibagsak kahit anong gawin. Kaya nga po, makita natin ang Diyos, simple lang ang ginawa niya. Pinabagsak niya sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga Israelita. Minsan po, sa bansang kalaban nila, yung muog ang kanilang pag-asa. Bakit po? Dahil doon nakasalalay ang kanila pong kaligtasan. Doon po nakasilalay ang tatag ng kanila pong kaharian. Kaya napakahalaga po na ang atin pong pag-asa ay nasa Diyos. Bakit po? Ang Diyos ang nangako na siya ang muog ng atin pong buhay. Kaya sabi po rito sa aklat ng Awit 18 verse 2, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Dito po makikita natin yung salitang ginamit po na tanggulan o kanlungan ay sa Hebrew po ay ginamit yung salitang hasak. Nang ibig sabihin, this word is used to describe the Lord's strength in delivering David in the midst of trouble. Mga kapatid, napakahalaga po na ang Diyos ang maging muog natin ng ating pong buhay. Ano man pong kaguluhan na pwede nating maranasan sa buhay natin sa mundong ito, makakaasa po tayo na ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos ang atin pong mararanasan upang anuman pong kaguluhan na dumarating sa buhay natin at maging sa bansa natin, hindi po tayo kayang ibagsak. Bakit po? Si Yahweh ang ating buo. Ang ating pong kanlungan, ang ating pong tanggulan. Bagay na napakahalaga dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo po ay iniingatan at sinasamahan ng Diyos dahil siya ang muog ng ating pong buhay. Kaya kapag tingnan po natin ang aklat ng Awit 27,
Sabi po diyan ni Haring David, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Kaya sabi niya, anong resulta nito sa buhay niya? Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Ano po yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng matinding takot o nagbibigay ng sindak sa atin? Ang sabi ni Haring David, wala nang bagay na dapat magpasindak sa atin o magbigay ng matinding takot sa atin. Bakit po? Siya yung ilaw natin. Si Yahweh ang ilaw natin. Si Yahweh ang kaligtasan natin. Si Yahweh ang muog ng ating pong buhay. At kung meron man tayong dapat katakutan, hindi yung mga bagay sa mundong ito, hindi ang tao, hindi ang virus o anuman. Ang dapat nating katakutan, si Yahweh na ating Diyos. Bakit po? Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. May hawak ng buhay mo at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya napakahalaga po na makita natin sa buhay natin. Saan natin hinahanap ang ating pong pag-asa? O sino ang nagbibigay sa atin ng pag-asa? Sa gitna ng kaguluhan? Ang Diyos lamang po na siyang muog ng ating pong buhay. Sa katotohanan ito na ating pong pinag-uusapan ngayon na siya ang muog ng ating buhay, ano po yung pwedeng pangako o prinsipyo na pwede natin panghawakan bilang muog ng ating buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran? Kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos na siyang muog ng ating buhay, mararanasan mo ang Diyos bilang iyong kublihan na hahango sa iyo sa anumang kaguluhan at magbibigay ng lubos na kapayapaan. Ulitin ko po, kapag ang pag-asa natin ay nasa Diyos na siyang muog ng ating pong buhay, mararanasan mo, mararanasan ko ang Diyos bilang kublihan na hahango sa iyo at sa akin sa anumang kaguluhan at nagbibigay sa atin ng lubos na kapayapaan. Hope in the midst of chaos. Saan nanggagaling ang ating pag-asa sa panahon ng kaguluhan? Una, sa Diyos na nagbibigay ng liwanag. Pangalawa, sa Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Pangatlo, sa Diyos na siyang muog ng ating pong buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po nating panghawakan ang kanyang banal na salita. Banal na salitang ibinahagi po sa aklat ng Awit 27, isang karanasan ni Haring David na panghahawakan natin sa ating mga buhay. Magkaroon lamang tayo patuloy ng malalim na relasyon, ugnayan, at kung paano kumikilos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Tayo po'y sandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat dahil Ikaw ang pag-asa namin sa gitna ng kaguluhan. Tulungan mo kaming patuloy na hanapin sa iyo po ang kaligtasan, ang pag-asa. Sapagkat ikaw lamang po ang makakapagbigay nito sa aming pong mga buhay. Akin pong itinataas sa iyo ang iyong mga anak na nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Panalangin ko po, patuloy na sila ay manghawak sa iyong salita. Ang pag-asa na nagbubuhat sa iyo, ang kailang maranasan sa kanilang mga buhay. At patuloy na ikaw ang maghari sa amin pong puso at isipan. Amang banal, amin pong itinataas sa iyo ang mga frontliners. Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa paglilingkod nila. Ingatan mo po sila. Gabayan mo po sila. Ikaw ang maging pag-asa nila sa buhay. Salamat po sa iyo pong salita na nahayag po sa aming kalagitnaan. Sa lahat po ng iyong mga anak, patuloy nilang panghawakan ng pag-asang ito. Dahil ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At kung meron pong mga anak mo ngayon na nasa gitna ng kaguluhan tulad po ng iyong pong pangako sa iyong mga salita, ikaw po ang magpalaya sa kanila. Iahon mo po sila sa anumang kaguluhan na kailan pong nararanasan. Magtiwala sila na ikaw ang liwanag, kaligtasan at muog ng aming pong mga buhay. Salamat po
pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, dahil ikaw ang Diyos na walang katulad, walang kapantay, at ang pag-ibig mo at pagmamahal ay walang hanggan. Salamat po. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po at ang kapayapaan ng Diyos ang atin pong maranasan. God bless po sa ating lahat.